Please subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa bagong upload ko. Maraming salamat po. That Night Kabanata 34. Shaznia's POV. Hindi po. Nagpahangin lang po ako, pagsisinungaling ko. Umiwas ako ng tingin sa kanya. Napagdesisyonan kong umalis na lang at hayaan na lang siya. In the first place, I shouldn't be here. Ba't ko pa kasi siya hinanap? Para saan? I'm just worsening the situation. Lalo kung inilalagay sa alanganin ang sikreto ko. Yumuko ako sa kanya. Babalik na po ako, Mr. Monteverde. Nilagpasan ko na siya. Ngunit hindi pa man ako nakakalimang hakbang ay muli niya akong tinawag. Shaznia. His voice softened. Tila bago ito sa pandinig ko dahil nasanay na ako sa boses niyang malalim at seryoso. Lumingon ako sa kanya at tinanong siya. Po. Umiwas siya ng tingin. Stay here. Hindi ko alam kung susundin ko ba ang sinabi niya o tila may sariling utak ang mga paa ko dahil hindi ko man lang magawang may galang mga ito. Nakita kong tinalikuran ako ni Lunox saka ito umupo sa buhangin. Nakita kanyang mukha para makita ako. You can sit beside me, wika niya pa. At iyon na nga ang ginawa ko. Umupo ako sa tabi niya at sinigurado ko na hindi matatamaan ang balat ko sa kanyang balat. I remained the distance between us. Inayos ko rin ang pagupo ko dahil nakadress lang ako. Kahit naman walang tao rito ay kailangan ko pa ring maging conscious sa pagupo ko dahil kasama ko si Lunox. Parehas lamang kami na nakatanaw sa dagat. Napapapikit ako sa tuwing nililipad ng hangin ang buhok ko. Nakaka-relax ito, pero dahil kasama ko si Lunox ay hindi ko magawang magpaka-relax. Minsan nalilito na rin ako sa sarili ko, ni hindi ko alam kung ba't ko siya hinabol. Ni hindi ko alam kung bakit ko siya hinanap. At ngayong nakita ko na siya ay gusto ko nang bumalik sa resto. Why did you look after me? Lunox asked out of nowhere na talagang ikinagulat ko. Hindi naman, Mr. Monteverde. Nagpahangin lang po talaga ako kanina, palusot ko. Shaznia, you're not really good at lying. Naitikom ko ang mga bibig ko. What does he mean by that? Hindi na ako muling nagsalita. Inayos ko pa ang dulo ng palda ko dahil minsan ay nalilipad ito ng hangin. Buti na lang at hindi sa akin nakatuon ang atensyon ni Lunox. Umaangat kasi minsan ang dress ko and it really makes me uncomfortable. May cycling shorts naman ako pero hindi pa rin ako komportable dahil sa presensya ni Lunox. Tila napansin yata ni Lunox ay pagiging balisa ko dahil napatingin ito sa akin. Napansin niya yata ang pagangat ng palda ko kaya napakunot ang noo nito, tumayo ito at hinayla rin ako patayo. Laming-galing pa siya sa paligid. Hawak-hawak niya ang kamay ko. I'm sorry. I forgot about your dress. Sana hindi na lang pala kita pinaupo, he said. Ayos lang po, Mr. Monteverde. Let's just walk instead. Naglakad-lakad na lang kami palayo ng resort. Actually, it will be more fun and relaxing kung sa tabi ng dagat, Kaso masyadong mainit ang panahon kaya sa ibabaw ng mga punong nakahilera lang kami naglalakad. Nakapamulsa lang si Lunox habang naglalakad kami habang ako na may nasa likod ang kamay. Parehas kaming tahimik at pinatilihin ko rin ang distansya sa pagitan namin. Habang naglalakad kami, papalayo kami ng papalayo sa resort. Halos kami na nga lang ang tao rito, Shaznia, did you remember what I asked you last night when we were inside the elevator? Muli kong inalala ang tanong na sinasabi niya. Kung nagkita na po ba tayo noon? He nodded. You didn't answer that. Can you answer it now? Hindi, Mr. Monteverde. Hindi po tayo nagkakilala noon. Bakit po ninyo naitanong yun? I always dream about someone. A girl at a bar. Every time I wake up, I tend to forget her face. It's frustrating that I can't even remember her. I don't even know her name, paliwanag niya. May napapanaginipan siyang babae na nasa bar pero hindi niya maalala ang mukha at pangalan nito.
Hindi ako sigurado kung ako iyon dahil malay ko ba na kung sino-sino na ang mga babaeng nakasalamuhan niya sa bar. Baka po si Madam Celestine. Umiling siya. Dati ko pang napapanaginipan ang babae na yon, pero noong dumating ka, palagi ko na siyang napapanaginipan. Hindi naman siguro ikaw yon, right? Palihim akong napalunok. Imposible po iyang sinasabi ninyo, Mr. Monteverde. Natawa ito. Yeah. Why did I ask you that in the first place? Umiki ako ng tawa sa kananahimik na lang. Tumigil naman siya kaya pati ako'y napatigil din sa paglalakad. Humarap siya sa dagat and huminga ng malalim. What does it feel to have a child? Walang ano-ano'y tanong niya. Kumunat naman ang noo ko. Napapansin ko yata na puro random questions ang tinatanong ni Lunox sakin. Kailangan ko na yatang mag-iingat sa mga sagot ko. Sa totoo lang po, mahirap. Pero at the same time, masaya at ang weird pero nakakawala ng pagod. Iyong kahit buong araw ako sa trabaho, tapos pag-uwi ko sasalubungin ako ni Shaina ng kanyang yakap at ngiti, nawawala na ang pagod ko. He sighed. You're lucky. Bakit, Mr. Monteverde? Gusto niyo na po bang magkaanak? Alang ng tanong ko. Napansin kong natigilan siya sa tanong kong yun. Yes. Gusto ko nang magkapamilya, sagot niya na ikinatigil ko. That's why every time I see you and Ryle with Shaina, I can't deny the fact that I am jealous. He sighed. Jealous of what? Gusto kong itanong sa kanya iyon pero walang lumalabas na salita sa bibig ko. Napapaisip ako, ano kayang pakiramdam na may sariling pamilya? What does it feel when someone calls me daddy? He faked a laugh. Parang hinaplos ang puso ko sa sinabi niya. Gusto kong maiyak. Gusto kong ipagsigawan sa kanya na may anak siya. Na may pamilya siya. Gusto kong sabihin sa kanya ang nangyari sa amin 4 na taon na ang nakalilipas. Gusto kong ipangalandakan sa kanya na siya ang dapat na nasa kinatatayuan ni Ryle dahil siya naman talaga ang tatay ni Shaina. But I just can't. Wala akong lakas ng loob. Takot akong mahusgahan. Takot ako na baka kunin niya sa akin si Shaina. Takot ako na baka pati si Shaina ay magagalit sa akin dahil itinago ko sa kanya ang totoo. Takot akong kamuhian niya ako. Are you okay? Tanong ni Lunox. You look worried. Mabilis akong tumanggo sa kanya bilang tugon. Muling bamalat ang katahimikan sa aming dalawa. Naging okupado na ang utak ko. Sana pala ay hindi ko na lang siya hinanap. Sana ay hindi ko na lang siya sinamahan. Lalo lang ako nabalot ng konsensya ko. I knew that I was guilty. Matagal na, at lalo akong kinakain ng konsensya ko ngayon. Ngayon, nalaman ko rin ang soft side ni Lunox. He really is a good man who has a good heart. Alam ko naman na magiging mabuti siyang ama kung sakali. Ngayon pa lang ay humihingi na ako ng tawad sa kanya at sa mga magulang niya dahil sa pagsisinungaling ko. That night Kabanata 35. Shaznia's POV. Hindi rin kami nagtagal ni Lunox sa lugar na yun dahil inaalala namin na baka hinahanap na nila kami. We both decided na bumalik na lang sa resto pero bigo kaming maabutan sila roon. Ganoon na ba kami katagal na magkasama para hindi na namin sila muling maabutan dito? Gutom pa naman ako dahil hindi ako nakakain kanina. Ayoko namang kumain ng mag-isa sa resto, at lalong ayokong kasama si Lunox kapag kakain ako. Sumilip ako sa relos ko at napagtantong mag-aalas 2 na pala ng hapon. Masakit pa rin sa balat ang sikat ng araw. Imposible rin kung naliligo na sila sa mga oras na ito. Ni hindi ko dala ang cellphone ko ngayon. Baka hinahanap na rin ako ni Shaina. Kailangan ko na sigurong bumalik ng hotel at baka nandoon na sila'y hinihintay ako. Mr. Monteverde, babalik na po ako ng hotel. Baka po kasi nasa loob na sila. I even tucked my hair behind my ears dahil masyado nang nililipad ng hangin ang buhok ko. Laming-galing pa siya sa paligid na para bang may hinahanap sa kaito muling tumingin sa akin. Ihahatid na kita. Hindi na ako nakipagbangayan pa sa kanya at hinayaan na lamang siya sa gusto niya. Hindi naman kami halos magkasabay sa paglalakad dahil mas nauuna ako sa kanya. Iniiwasan ko kasi na pag-iisipan kami ng masama ng mga staff dito.
Baka makarating pa kay Celestine, gulo na naman ang aabutin ko nito although wala naman kaming masamang ginagawa ni Lunox. We're just talking. Do. Speaking of Celestine, nasaan naman kaya ang bruhang yon? Ba't hindi siya kasali sa gathering ni na Lunox ngayon? She's supposed to be part of their family. Mas may parte pa nga kaysa sa amin, eh. Kahit na Katie akong itanong kay Lunox yun, mas pinili ko na lang na itikom ang bibig ko. I shouldn't be crossing the line. I shouldn't be invading his privacy. Habang papasok kami ng hotel, napapansin ko ang malagkit na titig ng mga babaeng staff at guests kay Lunox. Si Lunox naman ay parang walang pakialam sa kanyang paligid. Diretso pa rin ang lakad nito at hindi man lang sila dinadapuan ng tingin. Inaamin ko naman na Lunox really has the looks kaya hindi ko na rin masisisi kung ganito ang reaksyon ng mga babae sa tuwing nakikita nila si Lunox. Pumasok na kami sa loob ng elevator para makaakyat na. Nagkataon pa na may kasama kaming 3 babaeng guests. Silang 3 ay nasa harap namin at nakatalikod sa direksyon namin habang kami naman ni Lunox ay nasa likod nila. Napapansin ko rin na sumisilip sila kay Lunox paminsan-minsan pagkatapos ay humahadjejek na para bang kinikilig ito sa kanyang presensya. Muli kong naramdaman ang pagkalam ng sikmura ko. Kinagat ko ang ibabang labi ko nang mapansin kong napatingin sa akin si Lunox. Nakakunot ang noo nito. Have you taken your lunch? Tanong niya. Napansin kong pati ang mga kasama namin sa loob ng elevator na ito ay napalingon sa akin. Umiling ako kay Lunox bilang sagot. Sa hihis. Hinawakan niya ang kamay ko saka may pinindot sa elevator. Ilang sandali pa'y bumukas ito. Bago pa man ako makapagtanong sa kanya ay hinailan niya na ako palabas ng elevator na yon. Nagulat ako nang makitang pababa na kami ng hagdan. Teka. Ibinawi ko ang kamay kong hawak niya dahilan para mapatigil siya sa pagbaba ng hagdan. Mr. Monteverde, saan po ninyo ako dadalhin? Restaurant, malamig niyang sagot. Po, para saan? Kumunat ang noo ko, ganoon din siya. Hindi ka pa nakapag-lunch. Ayos lang po. May pagkain naman po sa kwarto namin, natigilan ako ng tapunan niya ako ng malamig na tingin. Umiwas ako ng tingin. Baka hinahanap na po ako ni Shaznia. Kailangan ko na pong bumalik sa kwarto ko. Napatingin ako sa kanyang bulsa nang tumunog ang cellphone niya roon. Mukha itong nenas at kunot ang noong kinuha ang cellphone sa kanyang bulsa at sinagot ang tawag sa mismong harapan ko. Samandal muna ako sa pader. Why did you call? Nakatingin lamang ako sa kanyang mukha habang nakakunot pa rin ang noo nito. Ang panga niya ang una kong napansin sa malapitan. Pagkatapos ay napatingin ako sa kanyang mata na. Parehas na parehas sila ng mata ni Shaina. Walang pagkakaiba. Hindi ko alam kung napapansin nila iyon pero kung titingnan mong mabuti, talagang kuhang-kuha ni Shaina ang mga mata ni Lunox. Ang kulay hazel na mata nito at ang kanyang kurba ng pilikmata. Napunta ang tingin ko sa kanyang ilong. Matangos ito at ang sarap kurutin. Nang mapunta ang tingin ko sa kanyang labi ay napaawang ang bibig ko. Tila nag-slow-mo sa paningin ko ang pagsasalita niya. Hindi na naalis ang tingin ko roon. Bawat pagbigkas niya ng salita ay pansin na pansin ko. He even wet his lips. Napansin kong hindi na bamuka ang kanyang bibig at nakapirm na ito. Nang muli kong tingnan sa mata si Lunox ay sakin na pala siya nakatingin. Seryoso at malamig ang titig na yon. Bigla kong naramdaman ang pagkabog ng dibdib ko sa mga titig niya. I need to hang up. Then I saw he ended the call. Umiwas ako bigla ng tingin. Don't give me that look, Shaznia, malamig niyang sabi. Humugot ako ng malalim na hininga bago siya sinagot. What look, Mr. Monteverde? Nagmamaang-maangan kong tanong sa kanya. I froze a bit when he leaned closer to me. Hindi naman masyadong magkalapit ang mga mukha namin. Tansya ko ay mga nasa 3 pulgada pa iyon. Ngunit kahit na ganoon ay naaamoy ko ang mabango niyang hininga. Like you want my lips to press yours, he teasingly said. Mr. Monteverde. Shit, Shaznia. Stop giving me that look. Ni hindi ako makatingin ng diretso sa mga mata niya.
Pakiramdam ko'y matutunaw ako sa titig niya. Nag-aalala rin ako na baka may ibang makakakita sa amin dito. Tanji na naman, Shaznia. Kung ayaw mong may makakakita sa inyo, itulak mo na siya. Mr. Monteverde, I really have to go, kinakabahang sabi ko sa kanya. Hindi niya pa rin ako nilulubayan ng tingin. Para bang inaaral nito ang bawat detalye ng mukha ko. Kinagat niya ang kanyang labi saka ito napalunok. Just go dahil baka hindi ko mapigilan ang sarili kong halikan ka. That night Kabanata 36. Shaznia's POV. Iniwan ko na si Lunox sa hagdanan saka nagmamadaling umakyat ng hagdanan. Hindi na ako nag-elevator dahil hindi na ako makapag-antay pa na makaakyat. Nasa ika-10 palapag naman ang room namin at nasa ika-4 na palapag pa lang kami. Nang makarating ako sa ika-5 palapag ay saka ko na lamang ginamit ang elevator. Umaasa ako na sana ay hindi ako hinabol ni Lunox. Malakas din ang kabog ng dibdib ko dahil sa nangyari. Hindi na ako bata. I won't deny the fact that his lips are tempting me. Natabuang na ako't hahayaan kung halikan na lang ako ni Lunox. That's close. So close. Kinalma ko muna ang sarili ko saka nagmadaling pumasok sa elevator nang bumukas ito. Pagpasok ko ng kwarto, naabutan ko pang nakikipaglaro si Chloe kay Shaina. Lahat sila'y napatingin sa akin nang buksan ko ang pinto. Tumakbo naman si Shaina patungo sa kinatatayuan ko. Kita kong napangisi si Chloe. Saan ka ba galing, Shaznia? Tanong ni Mama. Alam kong galit siya sa mga oras na to. Malamang, buong pangalan ko na ang tinawag niya, Kinagat ko ang ibaba ng labi ko. Pasensya na po, Ma, tanging naisagot ko. Ikaw ang inimbitahan ng mga Monteverde tapos ikaw pa ang naunang umalis. Akala ko ba magbabanyo ka? Talagang inabot ka ng halos 1 oras sa pagbabanyo. Bulalas niya sakin. Sinenyasan ko si Chloe na ilabas na muna si Shaina. Buti na lang at nakuha niya ang pinaparating ko. Nang makaalis na sila'y nilapitan si Mama saka siya tinabihan. Ma, naman. Sorry na po. Ang totoo niyan ay, napayuko ako. Sinundan ko si Lunox. Nang magangat ako ng tingin ay kita ko ang pagtaas ng kilay ni Mama sakin. Shaznia, aminin mo nga sakin, she paused. May namamagitan ba sa inyo ng boss mo? Nanlaki ang mga mata ko sa tanong niya. Grabe naman, Ma, wala po. Tsaka may girlfriend po iyon. Ba't mo siya sinundan noong umalis siya? Para saan? Sa pagkakaalam ko, hindi na oras ng trabaho ngayon. Natahimik ako't hindi nakasagot. May tinatago ka ba sakin, Shaznia? Umiling ako sa kanya. Wala, Maria. Nagtalo po kasi sila ni Ryle, hindi ba? I felt bad about it kaya kinausap ko siya tungkol doon, tanging nasabi ko sa kanya. Hindi na nga kami nagtalo pa ni Mama sa nangyari. Nabanggit niya rin sa akin na hindi niya inaasahan na halos kasing edad ko lang daw pala si Lunox. She was expecting that Lunox is in his 30s and not in his 20s like me. Naitanong ko rin sa kanya kung ano nga ba ang nangyari nang umalis kami. Ang sabi naman niya'y kung saan-saan lang napunta ang usapan nila. Natutuwa rin daw siya sa mga magulang ni Lunox lalo na kay Miss Lizel. Ilang sandali pa'y bumalik na sina Chloe sa kwarto kasama si Shaina. Inantok pa itong anak ko kaya pinatulog ko muna. Nang mag-alas 4 na ng hapon ay napagdesisyonan nilang maligo. Sinabi ko naman sa kanila na susunod na lang ako since tulog pa si Shaina rito sa kwarto. Nagse-cellphone lang ako habang binabantayan si Shaina. Si Mama naman ay lumabas dahil inaya raw siya ni Ms. Lizel. Hindi ko alam kung saan sila pupunta pero hinayaan ko na lang din siya. Hindi ko inaasahan na magkakasundo pala talaga sila. Kinuha ko na lang ang cellphone ko nang may mapaglilibanggan ako. Simula kasi kanina ay hindi ko hawak-hawak ito. Kinuha ko ang cellphone sa loob ng pouch ko, at talagang nagulat ako sa 10 missed calls at 35 na unread messages na nandoon. Ang 9 na missed calls na iyon ay galing kay Ryle, at ang isa ay galing kay Lunox. Nang tingnan ko ang oras kung kailan siya tumawag ay 2:30 iyon.
Tiningnan ko naman ang unread messages. 30 unread messages doon ay galing kay Ryle, 2 naman sa 880, at 3 naman kay Lunox. Isa-isa ko pang binuksan ang mga mensahe niya. Unknown number. K. Nakabalik ka na ba? Unknown number. I'm sorry. Unknown number. I can't get you out of my mind. Muling kumalabog ang dibdib ko sa huling mensaheng nabasa ko. Also, why do I feel something on my stomach? Bakit parang naguhuramentado ang sistema ko? It's just a text, siya. It's just a freaking text message. Please, calm down. Mariin akong pumikit para sana maikalma ko ang sarili ko, ngunit lalo lang ito lumala dahil muling nanambalik sa isipan ko iyong labi ni Lunox. Napalunok pa ako at pinilig ang ulo. Nababaliw na yata ako. Nakaharap lang ako sa screen ng cellphone ko. Hindi pa rin maalis ang tingin ko sa mensahe ni Lunox. Kailangan ko bang mag-reply? Anong sasabihin ko? Nagtipa ako ng mensahe para sa kanya. Nakabalik na po ako. Umiling pa ako sa kabinura ito. Muli naman akong nagtipa ng bagong mensahe. Sorry for what, Mr. Monteverde? Matagal akong tumitig sa mensahe kong iyon. Pero sa huli ay pinili kong huwag na lang siyang replyan. Binasa ko rin ang mga mensahe sa akin ni Ryle. Karamihan doon ay tinatanong niya lang sa akin kung nasaan ako. Hindi ko na lang din siya ni-replyan. Mamaya na lang ako magpapaliwanag sa kanya. I decided to browse on my social media account. Simula kasi noong nakapasok ako sa kumpanya ay hindi na ako nagkaroon ng oras para buksan ang social media accounts ko. Una kong binuksan ang Instagram ko since mas active ako roon. Nang bisitahin ko ang notifications, ay tagtad ang follows, heart at may iilang message rin sa akin. Sa totoo lang ay maraming nagme-message sa akin at nagtatanong kung gusto ko raw ba na maging model. Karamihan sa kanila ay ni-reject ko, at ang iba naman ay hindi ko na binuksan pa ang mensahe. Wala akong confident sa sarili ko kaya alam kong wala sa passion ko na maging isang model. Tiningnan ko naman ang mga nag-follow sa akin sa Instagram. Kumunat pa ang noo ko nang may nakita akong username na L. Monteverde sa lungguhit. Pamilyar ang hitsura ng display picture niya, ngunit gusto kong kumpirmahin ito. Almost 1 hour ago niya lang din ako finolo. Napatakip ako ng bibig nang makumpirma ko kung sino ito. It's Lunox. Naka-side view ang kanyang mukha and he's actually wearing a white shirt. Kahit na ganoon lang ang suot niya ay umaapaw pa rin ang kagwapuhang taglay nito. I mean, that white shirt made him more handsome and sexy. Wait, what? Sexy? Isa lang ang post nito sa Instagram. Bago lang kaya itong account na ito. Nakita kong ito ang lugar kung nasaan kami kanina. Ito yung lugar kung saan kami nakaupo kanina. Pamilyar siya sa akin dahil sa buhangin. Binasa ko ang caption niya. Perfect view with the person who made my day perfect. Matagal akong nakatitig sa caption niyang iyon. Napahawak ako sa dibdib ko. Paano ba kumalma?